Andito na tayo sa taas. Ah, gusto ko ipakita sa inyo yung yung aming ano. Ako lang pala nakatira dito sa taas ako gumagamit dito yung second floor namin. Ayan yung palibot na ating venue ngayon. Gusto kong makipag-usap sa inyo yung about my happiness today. Swerte ko may bago na naman ako friend ngayon sa YouTube channel ko. Ang pogi niya kaya gusto ko siyang kausap pero friend lang kami. Hindi, kapag nakikita ko na kahit na hindi ko alam kung saan ko na malalaman yung talagang i-recognize niya ako. Ang pogi niya. Siya ay taga UAE, Prince siya. Just kapag nakarating dito sa notification ko, just sabi ko, ang pogi do. Nakikita niya yung mga likes and comments ko sa kanya. Kaya sabi ko, hi! Binabati ko siya lagi. Talagang kinikilig ako kasi nga for the win ba? For the win ba, nakikita ko talaga yung kapugian niya. Lalo kapag nasa siya, nasa loob siya ng palasyo. Sabi ko, ang pogi nito na nung tinignan ko sa comments, nasa ako lang siya nalaman na prince pala siya. Sabi ko, wow, may kakilala na akong taga UAE, tapos prince pa. Pero talaga for sure natutuwa ako sa kanya, cute na cute talaga siya. Kaya eto na naman ako, inspired na naman ako sa yung mga pag nakakarating siya sa aking YouTube channel. Wow, sabi ko, ang pogi nito. Parating first yung niya, ginagawa niya shorts sa YouTube channel. Siya lang preferred ko kasi talagang siya lang naman talaga una papakita sa akin doon. Kaya for now, kapag iniisip ko, makikita ko naman siya. Sabi ko, meron na naman akong inspiration nito. Tapos, dito naman ako, mag-work na naman ako dito sa house ko. Ito nyo ba? Ito ang house ko talaga. Yung mga sinasabi ko sa inyo, ba yun? About sa Lucky Me. Ang dami kong Lucky Me dito. Ito papakita ko sa inyo. Ito yung Lucky Me ko. Ayan o. Like this, so. Dito nakalagay yung Lucky Me ko. Here. Dami ko talaga Lucky Me dito. Tuwan-tuwa ako. Ayan o. Ang dami kong Lucky Me talaga. Dito pa sa loob o. Napakita ko lang sa inyo. Ayan. Hindi naka-place yung Lucky Me ko. Kapilit ko kasi yan eh. Tapos, palilibot ko kayo sa palibot. Ayan, ang dami ko nakasampay. Hayaan, nalabang ko na yan. Ayan. Ayan yung mga nakasampay na. So, doon naman tayo mamaya sa bakuran para makita ko na sa inyo yung freshness ng ating paglilinis sa aking bakuran. Marami na akong malalaking magagandang tanim ngayon eh. Bibili po tayo ngayon ng breakfast.
doon sa Karinderya ngayon. Magbe-breakfast po ako. Kailangan po kasi this morning, Sunday, meron akong bibiling breakfast ko at saka until lunch. Madali lang ha. Pupunta tayo doon sa barangay. Ay, hindi pala barangay, Karinderya yun. Para ako hindi na... Habang naglalakad ako, kinakailangan kasi nakikita yung aming tinitirhan dito. Ito yung Barangay 163, Zone 14 ngayon. Ganun kasi mga pati hindi pa mga tao dito. May stress ka sa kanya. Pero wala kailangan magmamadali na ako kasi marami akong gagawin Sunday. Kaya dito pa rin ako na magpe-prepare ng breakfast. Hindi na ako magluluto sa bahay. Dito na lang ako pindi lang ako breakfast. Ayan ang background namin ngayon. Love. Tingnan natin kung sino sa dalawa na yan ang maaaring mapasok sa loob ng barangay. Kasi yung isa talaga mabait sa akin yung isa yung re-election. Tingnan natin ngayon. Yung laban. Wala tayo sa ibang pato. Wala namang gagawin yun. Pati yung eksena lang yun kasi ako bumibili ko lagi ng breakfast dito every morning. Yun. Pero yung mga gumagawa sa community, yung mga naglilinis ba sa paligid, pwede na rin yun. Nagtupad naman ako eh. Yung mga tema ng mga pangalan. Kasi dati PBCRB ako, bala ko naman pumunta ngayon sa simbahan. Hanapin ko na naman yung mga nagpapaka-boss doon sa St. Joseph Church. Kaya nagmamadali ako eh. Bala ko nga rin magsimba ngayon eh. Ano ba yung bibiling ko? Ay, wala pong palab. Wala pong palab. Dati naman ako hair cutter kay Rodlax sa Mana. Pinabayaran ako doon, totoo. Ay, champurado at saka sopas. Pag mga, lagyan mo na lang sa plastic yung sopas, yung champurado. Wait lang. Diba? Ibis na ako kinausap pa po kanina. Ginagawa yung bang mas mababa ako, mas walang kwentang tao. Sinabi ko na yun. O di ngayon, dapat nilalapitan ako. O dapat mas malakas ako dun sa So mga nagbibidyo's ng mga kumakandidato ng mga congressman, mayor, mga presidente, yun mga hanahawakan ko, yung mga talagang nananalo. Si Rodlax sa mga nga nanalo. Eto na yun ako pagkain. Ay! Wait lang pala. Nasukli pa ba ako piso? Wait lang. Hello! Yan lang natin nakikita yung mga ginagawa ko dito. Champurado, bukod mag-atas. Almusal. Diba? Kasi yung iba, nagpapaasiga lang dito sa lugar natin. Naiisip ko kung bakit wala namang ginagawa sa sarili nila. Nakikita ko pang nandito sa paligid na ito. Yung bang pamilyar na yung mga mukha sa lipunan pagkatapos. Hindi man lamang magkaroon ng boto kahit isa. Yung sa sarili niya. Gagawa sa sarili niya, pero sa iba wala. Takot na takot. Hindi nga lalabas ng bahay yung mga tagutom, di ba? Kaya prank ako na para
Yung tipong gutom ba, tapos pupunta ka sa mayayaman, hindi totoo yun. Walang ganun. Meron pa ang sabi ang tao, kapag gusto mo makipagkaibigan, kaibiganin mo para magkaroon ka talaga na asama man lamang sa buhay. Yung bang maiiyakan mo, masasabihan mo ng mga problema mo. Yun. So, nandito na tayo sa bahay. Ayun, ito yung palibot ng bahay ko. Wait lang. Dito tayo sa taas. Kalma lang ako kasi ngayon election, hindi ko iniisip na yung marami ba akong kinakailangan hindi pansinin kasi naiinis ako kapag ngayon, election. Yung bang mga dapat na pang-alis sa lipunan, yung pa yung ngayon na nagsisipasok. Diyos ko. Nung nakaraang era, 6 years, di ba, pandemic, for sure, ang lakas ng kaba ko tapos nagpabaksin pa. Hindi ko isipin na, gosh, anong klaseng to? Disgrasya na sa buhay ko, hindi ko na kaya mati. Inisip ko, ito na ang trabaho. Paano may trabaho na ako? Bakit bibigyan pa ako ng problema? Kung isipin ko, yung vaccine, hindi naman dito sa Philippines ina-adapt ng tao. Kung sa abroad yun, halimbawa Sinovac, sa China yun. Ang lamig-lamig ng weather sa China. Ano naman ang gagawin ng tao? Pa? Tapos pauwiin, tatanggalin ng trabaho, pauwiin, magstay sa bahay. Ang tagal na nun. Ilang taon na nakaraan nun, bakit pa ina-avoid nila? We always explain naman kung bakit kami nagtatrabaho dito. Kasi ang office na nagpo-provide ng salary namin. Naiintindihan ba nila yan? Hindi kami nakikipaglaban sa lipunan. Nakala mo, bigla na lang kami makikipagkita sa lipunan. Ina-avoid namin yung kanilang presence. Yung presence namin, ayaw nilang tanggapin. Ano yun? Bakit nagkakaganon? Yun ang question namin Meron naman kaming procedure. Meron naman kami ID. Meron naman kami office salary. Ano nangyayari? Kung isipin namin, asweldo naman namin, sapat na rin namin sa pang-araw-araw namin. Pagkain, nag-isa lang ako dito. Ako na nagsasabi sa inyo. Sa Delight, everyday yun, may income kami sa Delight. Kinakailangan din, everyday, magre-remit ka. Pero everyday, meron savings yun. Kaya doon kami panalo. Naiingit pa ba sila dun sa savings namin? Hindi na nga namin ginagastos yun Magkano lang sa isang araw kami. Sa isang case ng Delight. Swerte pa kami kapag nakatinda kami ng isang box ng Delight Big 400 ml. For sure, doon talaga. Sasabihin namin sa isang araw may 100 na kami. Ganun. Yun ang swerte namin doon. Ano ba yan? Tumataas na rin ang taas-taas na rin na naman ng ng bilihin Ano ba dapat nilang gawin, pag-usapan? Itulong na namin ang dapat na may maitulong. Edukadong tao, kaya nakikipagtulungan ako sa kapwa ko. Iniisip ko kasi, worthwhile for a living ang ginagawa ko kaya ako nagtitinda pa rin din ngayon Madali na yun, madali na isipin nyo, pero hindi ako nag-hysteria dahil alam ko kaya kong gumaling pa. Pero kung sa pakipagliwanagan, wala na. Hindi na kailangan pagliwanagan pa ako sa kanila.
Kasi habang kumakandidato naman yung mga kakilala ko, yun lang, hanggang doon lang ako. Yun lang ang kaya kong tulungan, ipagmalaki ko sa kanila. Ang morality ko, wala nang iba. Wala na akong may kukwento sa kanila, yung mga bang ginagawa ng makakadisgrasya. Hindi ko alam yun, wala akong ganong kaalam-alam ng mga taong may kaaway ako. Wala akong kaaway dito. Wala akong gustong kaaway dito. Ang alam ko, PPCRB ako dati, twice na. So ngayon, yung makakakilala ko, tumutulong sa akin ng mga politician kasi nga indigent ako. Yun ang purpose nila sa akin. Pero ang alam nila, habang natitinda ako ng delight, natutulungan ko rin naman yung sarili ko. Paano naman sila kung tutulong na ata? Alam naman nila, yung tutulong nila, sandali lang, pambili rin ng gamot yun. Yun naman ang purpose. Nakikita rin naman nila yung bahay ko. Ilan lang naman nila dito ako nakatira. So, ang sa akin, kung sino yung karapatan na iboboto ko, yung malakas talagang tumulong sa kapwa-tao, sa lipunan. Yung pang-barangay hall ba, sa barangay 163, yung makikita mo lagi sa barangay 163, yun ang iboboto ko talaga. Kaya sa mga kaibigan ko, sa mga friends ko dyan, sa aking Facebook account, sa YouTube channel, yung iniisip nyo na ako talaga makikita sa eleksyon, mga friends, ako na magsasabi sa inyo kung sino ang dapat makita ko sa list ng mga candidates ang iboboto ko para sa kapakanan ko sa aking mga kapitbahay. See you then. Ano pa lang naman, campaign pa lang naman ngayon.